Sumasahimpapawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba di kalidad ng brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diversion Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Sumasahimpapawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aalab ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalab na balita sa Cagayan at Northern Luzon at sa buong Pilipinas. Mula sa DZYT 765 SMNI Radio News Center sa Tuguegarao City, narito ang inyong News Blasters. Ang oras ay alas 6:09 ng umaga, araw ng Miyerkules, Abril 29, 2026. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng RBC Cable. Para sa ating mga balita, natanggap ng Bureau of Immigration BI ang inilabas na Precautionary Hold Departure Order o PHDO ng Sandigang Bayan laban kay dating Senate President Chis Escudero. Ang naturang kautusan ng Sandigang Bayan 6th Division ay inilabas noong April 27, 2026 at agad nang ipinatupad ng ahensya.
Sa bisa ng PHDO, maaring harangin ng imigrasyon ang pag-alis ng senador ng bansa. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, wala umanong naitatalang anumang travel records ang senador bago pa man inilabas ang PHDO at wala ring indikasyon ng tangkang pag-alis ng bansa. Natatandaan na hinihiling ng Office of the Ombudsman sa Anti-Graft Court ang pag-isyu ng PHDO laban kay Senador at kay Minard Ngo bilang bahagi ng patuloy na investigasyon kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Sa iba pa nating mga balita, nasyonal, inanunsyo ng Senado na pansamantalang palalabasin ang kontrobersyal na kontratistang si Corley Diskaya upang sumailalim sa medical procedure. Ito ang kinumpirma ni Senate Secretary General Mark Leandro Mendoza nitong Martes. Ayon kay Mendoza, 7 araw na mananatili sa ospital si Diskaya para sa operasyon ng kanyang kanang balikat. Nilinaw din ng opisyal na patuloy siyang binabantayan ng Office of the Sergeant at Arms habang nasa ospital. Mahigpit din ang pinagbabawal ang mga pagbisita sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng 7 araw, ibabalik siya sa Senado upang ipagpatuloy ang kanyang pagpagaling. Hindi rin isinasa publiko kung saang hospital siya ikono-confine. Sa iba pa nating mga balita, posible mapatalsik sa Kamara si Cavite 4th District Representative Francisco Barsaga matapos umano ang sunod-sunod na paglabag sa preliminary decorum ayon kay House Deputy Speaker Janet Garin. Ito ay kasunod ng panibagong pagdinig ng House Committee on Ethics na muling hindi sinipot ni Barsaga sa kabila ng mga reklamong inihain laban sa kanya. Kabilang na tinutukoy ang umano'y pag-uugnay ni Barsaga kina Garin at Iloilo Representative Loren Defensor sa pagkamatay ni Duenas Vice Mayor Ami Paz Lamasan noong 2025. Ayon kay Garin, 2 beses nang nasuspindi ang mambabatas, ngunit wala umanong pinakitang pagsisisi o pagbabago sa asal sa loob ng plenaryo. Giit naman ni Barsaga, nanindigan siya sa kanyang mga pahayag at tinawag pa ang House of Representatives bilang isang institusyon failures of thieves. Sa ating pang ibang mga balita nasyonal, nag-utos ang Bureau of Internal Revenue o ng tax audit laban kay Vice President Sara Duterte, asawa nito ni si Attorney Manasseh Carpio at siyam ng kumpanyang iniugnay sa kanila kasunod ng mga impormasyon lumutang sa impeachment hearing. Ayon sa BIR, naglabas na ang Letter of Authority or LUA upang suriin ang financial record batay sa third-party information at official na sources alinsunod sa National Internal Revenue Code. Kabilang ng mga kumpanyang sasailalim sa audit ng Carpio Lawyers, dating Carpio and Duterte Lawyers, Sultan Matim Salon, City Hall King Chow Pod Corporation, Davao Bounty Times Pod Corporation, Madayao Pacers Incorporated, Davao Emerging Taipan Corporation, Amianan Shores Incorporated, Kali 88 Pods Corporation, at Geometric Security and Investigation Agency Incorporated. Isinasama rin ng sa batayan ang investigasyon ang testimonya ng Office of the Ombudsman at ulat ng Anti-Money Laundering Council kaugnay sa salin at financial transaction.
Iginiit ng BIR na hindi pa ito patunay na paglabag kundi hakbang lamang upang matukoy kung tama ang buwis na dapat bayaran sa pamahalaan. Sa iba pa nating mga balita nasyonal, posibleng pagbutuhan na ngayong araw ng House Committee on Justice kung may sapat na probable cause upang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Batangas Representative Garel Luistro, kabilang pa sa mga tatalakayin ang income tax return ng Vice Presidente at asawang si Atty. Manasseh Carpio, pati ang isyu ng umano'y banta laban sa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naantala ang pagbubusisi sa tax record matapos iginiit ng Bureau of Internal Revenue na maaari lamang itong buksan sa closed-door session alinsunod sa National Internal Revenue Code. Nauna ring naglabas ang impormasyon ng Anti-Money Laundering Council hinggil sa umano'y 6.7 billion pesos bank transaction na itinanggi naman ng kampo ni Duterte. Kapag nagpasya ang committee na may probable cause, kailangan na hindi bababa sa 106 boto sa plenaryo ng Kamara upang maipapadala ang articles of impeachment sa Senado. Hiniling ng Kamara sa pamagitan ng Office of the Solicitor General OSG sa Korte Suprema na ibasura ang pinagsamang petisyon na naglalayong ipatigil ang impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte sa 85 na pahinang komento oposisyon. Iginiit ng OSG na may mga depekto sa proseso ang mga petisyon at walang anumang sapat na batayan sa batas. Ayon sa OSG, dapat hayaan ang Korte Suprema na magpatuloy ang impeachment dahil bahagi ito ng konstitusyon na tungkulin ng Kamara. Sinabi rin nito na wala anumang grave abuse of discretion at hindi panapanahon ang pagdulog sa hukuman dahil nagpapatuloy pa ang proseso. Iginiit din ng OSG na hindi nilabag ng House of Justice Committee ang due process at hindi lumabag sa 1-year bar rule ang mga reklamo. Dagdag pa nito, ang Senado ay bilang impeachment court ang may pangunahing kapangyarihan na magpasya sa merito ng mga kaso. Samantalang naghain naman ng supplemental petition ang unang grupo ng petitioner upang questionin ang pagiging constitutional ng House Resolution number 892. Hiniling nila sa Korte Suprema na ipalawalang bisa ang mga ginawang pagdinig sa at aksyon ng Justice Committee habang nakaresist ang Kamara. Ayon sa kanila, nilabag umano ng resolution ang kahulugan ng session day sa ilalim ng Constitution at sa naunang desisyon ng Korte Suprema. Sa iba pa nating mga balita, itinalaga na sa International Criminal Court ng Trial Chamber 3 na hahawak sa Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umanong ng mga pagpatay noong siya ay alkalde ng Davao City at kalaunan bilang Pangulo. Binubuo ng trial chamber ni Judge Joanna Corner, Judge Kebong Peck at Judge Nicholas Gilo na nagsasagawa ng aktwal na paglilitis sa pagdinig ng ebidensya. Inuutos din ng ICC Presidency ang paglilipat sa buong record sa kaso kabilang ng desisyon ng pre-trial chamber na nagkukumpirma ng mga sakdal laban sa dating Pangulo. Kabilang ng mga kinakaharap na kaso ang 3 bilang ng murder
at attempted murder bilang crimes against humanity na may kaugnay sa anti-drugs operations at umano'y mga pagpatay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Susunod ng hakbang ang mga paunang conference upang itakda ang pitsa ng paglilitis at mga panuntunan sa pagpresenta ng ebidensya bago tuluyang simulan ang trial. Sumasahimpapawid mula sa Premier Ipanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba di kalidad na brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters, purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diverson Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Sumasahimpapawid mula sa Premier Ipanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Muling nagbabalik ang SMNI Radio News Blast. Sa ating pang mga balitang lokal, nagsasagawa ng libreng medical mission ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Isabela bilang bahagi ng kanilang programa sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Daang residente ang nakinabang sa naturang aktibidad
kung saan nagkaroon ng libreng check-up, pamamahagi ng gamot at basic laboratory services. Partikular na tinutukan ang mga senior citizen, buntis at batang nangangailangan ng agarang atensyon medikal. Ayon sa City Health Office, layunin ng programa na maabot ang mga mamamayang may limitadong akses sa serbisyo medikal, lalo na sa mga barangay na sa malalayo sa sentro ng lungsod. Sa iba pa natin mga balitang lokal, nagsimula na ang paghahanda ng mga pampublikong at pribadong paaralan sa lungsod ng Isabela para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Kabilang ng mga sinasagawang hakbang ang paglilinis ng pag-aayos ng mga silid-aralan, pagkukumpuni ng mga sirang pasilidad at paghahanda ng mga learning materials. Nakikisa rin ang mga guro at magulang sa Brigada Eskwela upang matiyak ang maayos at ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Ayon sa School Division Office, inaasahang tataas ang bilang ng enrollees ngayong taon, kaya puspusan ang paghahanda upang matugunan ang pangangailangan sa classroom at guro. Dito naman sa lugar ng Tugigaraw City, patuloy na naranasan sa Tugigaraw City ang mataas na heat index na nagdudulot ng pangamba ng kalusugan ng mga residente, lalo na sa mga bata at matatanda. Ayon sa lokal na tanggapan, na panahon umaabot sa dangerous level ang init sa lungsod ng mga nakalipas na araw. Kaya naglabas ng paalaala ang pamahalaan upang maiwasan ang heat-related illnesses gaya ng heat stroke o dehydration. Pinapayuhan ang publiko na umiwas sa matinding sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, uminom ng maraming tubig at magsuot ng preskong damit. Inirekomenda rin ng pansamantalang pagsuspindi or outdoor activities sa ilang paaralan bilang pag-iingat. Samantalang nagbukas ang ilang barangay ng cooling center para sa mga residente na walang sapat na bentilasyon sa kanilang tahanan. Patuloy ang ating mga balitang lokal. Patuloy na minomonitor ng lokal na pamahalaan ng Tugigaraw City ang posibleng epekto ng pabago-bagong panahon, kabilang na matinding init at biglaang pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha sa ilang mababang lugar. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nakahanda na ang mga evacuation plan at rescue equipment sakaling tumaas ang tubig sa Cagayan River at mga kanal sa lungsod. Pinapayuhan ang mga residente na sa flood-prone areas na maging alerto, lalo na sa oras ng malakas na ulan. Kasabay nito, patuloy ding nararanasan ang mataas na heat index sa lungsod, kaya pinapaalahanan ang publiko na umiwas sa matinding sikat ng araw at uminom ng sapat ng tubig upang maiwasan ang dehydration. Nag-deploy din ng mga ilang barangay ng information drive upang ipaalam ng mga residente ang tamang paghahanda ng sakuna at agarang paglikas kung ikinakailangan. Tiniyak ng pamahalang lungsod na patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mamamayan. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sumasahim papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT
765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba di kalidad na brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman, mula noon hanggang ngayon, ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters, purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diversion Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Sumasahim papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo.